So mga tol, nagkaharap na po sa unang pagkakataon si former Unified Welterweight World Champion Jaron Ennis at current Unified Super Welterweight World Champion Sander Sayas sa kanilang press conference. Sa press con pa nga lang mga tol, mainit na po yung dalawa. Kumpiyansa po kasi sila pareho sa kanilang galing sa boxing. Tinawag pa nga po ni Ennis na humongous ang ulo ni Sayas. Sa laki daw kasi ng ulo nito, hindi daw siya magmimintis. Nakita na nga din daw niya yung laban ni Sayas. Hindi nga daw nito maigalaw yung ulo niya at tinatamaan daw ito ng clean flush shot. Kaya sa magiging laban daw nila, maging ready daw ito dahil hindi daw siya mamimintis. Habang ganyan din po ang pananaw ni Sayas mga tol, napakadali din para sa kanya tamaan itong si Ennis. Hanggang sa face-off nga mga tol, nagkainitan silang dalawa nang hawakan ni Ennis ang belts ni Sayas. Tinanggal po ni Sayas yung bitbit niyang belt pero agad naman pong umawat yung mga security. So magandang bakbakan po yan mga tol. Sa June 27 na po ang kanilang laban sa Brooklyn, New York. Sa kabilang banda naman mga tol, matatandaan na inannounce po ni Carl James Martin sa press conference noong isang araw na kasado na ang laban niya sa May 16 kontra sa kapwa Pinoy na si Carlo Demicilio. Nagaganapin ang laban dito sa Pinas. Natanong nga po dyan si Martin mga tol kung palag siya kay Nonito Donaire Jr. kung may pagkakataon na maglaban sila. Sagot ni Martin, open naman daw siya kahit kanino lumaban. Kung sino daw ang ibibigay sa kanya, paghahandaan daw nila yan. So kumalat nga po agad sa social media yung pahayag ni Martin at nakita po yan ng isa sa team ni Donaire na si Coach Doc J. Kaya nagbigay po ng reaksyon itong si Coach Doc J. Wika nito, noted naman daw yung pangko-call out ni Martin pero ang tanong niya, bakit daw mga veterano ang tinatarget ni Martin? Kung seryoso daw si Martin, umakyat daw ito ng featherweight division at labanan daw ang isa sa bata nila na si Leonard Sarcon. Yan daw ang real challenges at real fights. So wala pa naman pong sagot si Martin mga tol sa pahayag ni Coach Doc J. Speaking naman sa makakalaban ni Martin na si Carlo Demicilio, nag-request po ang coach ni Demicilio na si Pingping Tipura, ang kapatid ni Jack Tipura. Sinabi ni Pingping mga tol na wag daw sana tumakbo si Martin para maganda daw ang bakbakan nila ni Carlo Demicilio. Sa ibang banda naman mga tol, General Casimero, nasira ang treadmill na ginagamit niya. Naghahanap ngayon si Coach Jason Casimero na marunong gumawa ng treadmill dahil kailangan daw nila yon. May mga komento naman ng mga fans ni Cuadro Alas. Sinabing nasira daw yung treadmill ni Casimero dahil sobrang lakas daw tumakbo ni Casimero. Hindi daw kinaya ng treadmill yung milyang-milyang tinatakbo ni Casimero. Kaya daw ito bumigay. Sa iba pang balita mga tol, nilinaw po ni Manny Pacquiao na nakukulangan pa daw siya sa performance ni Taduran. Bagamat maganda po yung panalo ni Taduran nito lang nakaraang araw, kung saan knockout po sa round 7 ang sinapit ng kalaban niyang si Gustavo Perez ng Mexico. Sinabi po ni Manny Pacquiao sa unang panayam na mahirap daw talunin itong si Taduran kapag nag-ensayo ito na mabuti. Sa isa namang panayam kay Manny Pacquiao, sinabi niya na kailangan pa daw ni Taduran na more on aggressive at more combination. Kumbaga, rapido. Dahil sa timbang daw nila na minimum weight class, dapat daw marami kang bumato ng suntok at agresibo ka. Kaya siguro nasabi yan ni Manny Pacquiao mga tol dahil noong nag-uumpisa pa lang siya sa boxing sa mababang dibisyon, talagang marami siya bumato ng suntok. Sa light flyweight pa nga siya noon lumalaban, mas mataas pa sa minimum weight na pinaglalabanan ngayon ni Taduran.